Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Ito si Captain Hawk. Agad napansin ng ating bida na ang lalaki ay may malakas na pangangatawan at may kumpiyansang titig na perpektong akma bilang kahalili ng dating kapitan. Si Hai, na halatang galit na, ay nagbabala na lumabas siya para tingnan kung sino ang bastos na batang sinisira ang pangalan ng dating kapitan, ngunit napagtanto niyang isa lamang pala itong batang walang tamang pagpapalaki. Itinaas ni Ryu Senador ang kanyang daliri at tinanong kung siya ba ang bagong kapitan, at kung oo, gusto niya itong hamanin sa laban. Lumingon si Hai at sinabing hindi siya nakikipaglaban sa mga walang kabuluhang laban. Sinamantala ito ng batang blonde at sinabi na mukhang nagretiro na ang tigre at isang Zoro ang agad na naging kapitan. Dahil dito, itinuro ni Ender na isang eskrimador ang kanyang espada sa ulo ng bata at galit na sinabing baka mapilitan siyang putulin ito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ryusen at agad ginamit ang kanyang kakayahang werewolf, tumalon upang umatake ng buong lakas sa kanyang bagong anyo. Ngunit isang makapangyarihang sibat ang hamarang sa kanyang pag-atake, at lumitaw si Sananghu na nagtatanong kung magkakaroon pa ba ng payapang araw ang lungsod. Tinanong ng kapitan kung siya nga ba ang maestro ng sibat at galit niyang inutusan ang lahat na itigil na agad ang kalokohan. Pinagmamasdan ni Cello ang nangyayari at inisip na ito marahil ang sigla ng kabataan, tulad ng usbong na tumutubo matapos ang ulan, dahil kumikilos na ang susunod na henerasyon. Matapos ang lahat ng kaguluhan at makaranas ng maraming tama ang werewolf, nagtungo sila sa restaurant. Tinanggap ng ating bida ang lahat at tinanong kung tumigil na ba sila sa paglalaban. Sumagot si Sunang oo, dahil ang paggamit ng sandata ay foul at pati ang paggamit ng mga kakayahan ay foul din, sapagkat ayon sa inaasahan, dapat ay santukan ang labanan ng mga lalaki. Tinanong niya kung sino ang nanalo, at sinabi ng may sibat na ang mga laban ay mas nakabatay sa karanasan kaysa sa lakas, saka humiling ng masarap na ulam. Ipinaliwanag ng ating bida na ang ulam ng araw ay maanghang na pritong baboy at tinanong kung ayos lang ba iyon. Sumagot siya ng oo dahil paborito niya iyon. Habang inihahanda ang pagkain, naisip ni Cholo na sa pagluluto ng baboy, dapat munang ilagay ang tiyan ng baboy sa kawali na may maraming mantika at haluin ng mabuti, dahil sa ilang pagkakataon ay kailangang gumamit ng mga gulay kasabay ng karne, kahit iyon ang uri na pinakakinaiinisan niya. At dahil may 3 malalaking lalaki sa restaurant, kinailangan niyang maghanda ng 5 dambuhalang serving, hinaluan ng chili powder, gochujang, at masarap na sarsa, kaya nabuo ang kanyang malaking pritong baboy. Agad na nagulat ang werewolf, ngunit itinago niya ito at nagkunwaring matapang. Tumayo si Sangho at sinabi sa dalawa na ayusin na nila ang sarili nilang mga problema dahil siya mismo ay kailangan ng umalis, ngunit siya na ang magbabayad ng maaga. Nagpaalam ang ating bida at naisip na sadya siyang naghanda ng 5 serving, ngunit isa sa kanila ang umalis. Bigla namang sinabi ni Ryan na natalo siya sa laban at dahil doon ay sasali na siya sa grupo ng mga mersenaryo. Gayunman, sinabi ng kapitan na hindi niya ito kailangan at magalang na inutusan siyang tumabi muna. Dahil dito, nagalit siya at tinanong kung bakit hindi siya kailangan gayong lahat naman ay nangangailangan ng isang grade 2 awakening. Sinabi ni Hawk na huwag niyang isipin na umiikot ang mundo sa kanya at pinayuhan siyang magnilay, dahil hindi siya kasing lakas ng inaakala niya, isa lamang siyang bata. Pagkatapos ay umalis din ito, iniwan ang batang blonde. Sa sandaling iyon, may napansin ang ating bida at napagtanto niyang sa hindi malamang dahilan ay naantig ang magulong batang iyon sa mga sinabi ng kapitan, kahit pa siya ang naunang ng hamon ng away. Bukod pa roon, tumakbo pa ito palayo habang sumisigaw na hintayin siya ni Hayek. Natawa ang ating bida sa sitwasyon at inisip na magiging napakalakas ng grupo ng mga mersenaryo ng henerasyong iyon,
ngunit alam din niyang sa tuwing lalakas sila, lalakas din ang kanilang mga kaaway. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa isang dyaryo at napaisip na ang dalas ng paglitaw ng mga dungeon ay labis na tumaas, kaya kailangan niya itong silipin. Ngunit agad din siyang napatigil sa pag-iisip nang maalala niyang gumawa siya ng 5 serving at sa huli ay walang kumain ng mga iyon. Kinabukasan ng umaga, nagising si Clay at nang siya'y gamulong ay nakita niyang natutulog ang kanyang kapatid. Naalala niya ang sinabi nito na dapat siyang gumising ng maaga at maligo pagkatapos. Dahil dito, tinawag niya ang kanyang espiritu, na ginamit ang kakayahan nitong tubig sa kanyang katawan, at tuluyan siyang nalinis sa pamamagitan ng improbasadong polygon iyon. Natuwa siya dahil naging mabuting bata siya at pagkatapos ay nagtungo kay Chulo. Sinimulan niya itong tawagin at tumawa habang nakikita ang magagandang damit na nakasabit sa dingding. Pagkatapos ay lumabas siya ng restoran at bumaba ng hagdan, ngunit bigla siyang nagulat nang mula sa wala ay may lumitaw na pulang portal sa harap niya, at wala siyang ideya kung ano iyon. Dahil sa kuryosidad, iniunat ni Clay ang kanyang kamay, at bilang resulta ay hinigop siya ng portal, na iwan lamang ang isa niyang tsinelas. Pagdating niya sa dungeon, tumakbo siya kasama ang kanyang espiritu, gustong maglaro, hanggang sa makatapak siya sa isang buto at may umagaw sa kanyang pansin, may ilang minotaur na biglang lumitaw sa harap niya. Nalito si Clay at habang nakatingin sa unahan ay tinanong kung baka mga baka sila. Agad namang umungal ang mga halimaw na parang baka, at matapos maghanda, naglabas ang espiritu ng isang nakakatakot na aura kasama si Clay, na sapat upang ikulong ang lahat ng mga halimaw sa isang kulungan ng tubig. Itinuring ito ng Minotaur na imposible, ngunit ang munting bata ay nag-e-enjoy lamang sa sitwasyon. Pinagmamasdan niya ang nangyayari at napagtanto niyang kahit papaano ay isang classmaster ang bata, ngunit nag-aalala siya dahil ang pakikitungo sa isang espiritong may napakataas na antas ay delikado. Dahil dito, gumalaw siya ng mas maingay, sapagkat kailangan niyang alisin ang isang bagay na ganoon kalakas. Ngunit nagsimulang magbitak ang pader sa kanyang tabi at may isang kamay na lumabas mula sa loob, saka sinuntok ng ating bida ang nilalang sa ulo. Pagkatapos ay lumingon siya, nagtataka kung paano napunta si Clay sa ganitong lugar, at napagtanto niyang hindi madali ang pagpapalaki ng mga bata. Pagkaraan nito, humarap siya sa halimaw at sinabi na matagal na mula nang huli silang magkita. Nalito ang Minotaur at habang tinatitigan ng mabuti ang ating bida ay tinanong kung katulad ba siya ni Miro. Nagulat siya dahil mukhang mas maganda pa ang memorya ng Minotaur kaysa sa mga dragon, at tinanong kung isa ba siya sa mga sumama sa hukbo ng Demon King patungong kontinente ng Espanya. Sinubukan ng halimaw na itago ito at sumagot ng hindi, na nagkakamali siya, ngunit hindi nagbibiro si Cholo at binali ang isang bahagi ng sungay nito upang ipakita na ayaw niyang may nagsisinungaling. Agad na binago ng Toro ang kanyang sagot. Tinanong ng ating bida kung tumakas ba ito sa pamamagitan ng Dimensional Rift noong ginawa rin iyon ng Demon King, at kung dumiretso ba ito sa kaharian ng mga demonyo. Nanginginig ang buong katawan nito. Sumagot siya ng oo at ipinaliwanag na bumalik siya sa labyrinth ng kaharian ng mga demonyo 10 taon na ang nakalipas at mula noon ay hindi na muling umalis, iyon na raw ang buong katotohanan. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Cho kung talagang wala siyang balita tungkol sa kaharian ng mga demonyo o kung may lumitaw bang muli ang Demon King kamakailan. Sinabi nito na kaunti lamang ang alam niya, ang Demon King ay bumalik 10 taon na ang nakalipas at natutulog upang mabawi ang kanyang kapangyarihan. Nagpasya ang ating bida na gamitin ang kanyang ocular ability at napagtanto niyang ang halimaw ay talagang nagsasabi ng totoo. Dahil sa kuryosidad, tinanong ng Minotaur kung naroon ba siya upang sakupin ang kaharian ng mga demonyo. Sumagot ang ating bida na hindi, dahil sa totoo lang, ang labyrinth na iyon ay lumitaw sa ibang dimensyon at sa katunayan ay hindi iyon ang kaharian ng mga demonyo kundi isang lugar na tinatawag na Earth. Naalala niya na sa labanan noong nakaraan, hindi namatay ang Demon King, at upang mapigilan ang isang nilalang na may immortal na katawan, kailangang maabot ang master level sa 6 na klase.
Nakipagsanib puwersa siya noon sa sinaunang dragon at sa Ice Dragon. Kahit ganoon, ang hangganan ng kanyang kapangyarihan ay nagawa lamang itulak ang Demon King sa isang kalagayan ng semi-permanenteng kamatayan, ngunit hindi niya alam kung tadhana ba ang dahilan kung bakit nakatawid ang Demon King sa Dimensional Rift at nakatakas. Naisip din niya na ang Minotaur ay wala sa antas ng apat na dakilang Panginoon ng kaharian ng mga demonyo, ngunit isa pa rin itong malakas na boss, at kung may ganitong antas na nilalang ang makakatawid sa rift, tiyak na magdudulot iyon ng kaguluhan. Pagkatapos ay lumapit siya kay Clay at tinanong kung nagugutom na ba siya dahil kumakalam ang kanyang tiyan. Masayang tumakbo ang bata at yamakap sa kanya. Natutuwa ang Minotaur na makita ang ating bida na paalis na, ngunit agad siyang nagulat nang biglang lumingon ang ating bida at sabihin na may isang bagay na kailangan niyang gawin para sa kanya. Hindi lubos na naunawaan ng Minotaur ang ibig sabihin nito at tahimik lamang na nakinig. Pagbalik sa lungsod, sinimulan ni Cholo ang paghahanda ng karne, at sa sandaling iyon ay dumating si Khan upang alamin kung ano ang kanyang niluluto. Nanatiling tahimik ang ating bida sa Moon World, habang ang tinig na may kulay apoy na buhok ay sumigaw na umaapaw na ang kaldero. Sumagot siya na luto na ang karne at maaari na siyang umupo para mag-almusal. Umupo si Khan at tinanong kung anong klaseng karne iyon. Sumagot si Cholo na oxtail iyon dahil may nakita siyang kahawig at matagal na rin mula nang huli niya itong lutuin kaya napagdesisyonan niyang bilhin. Sinabi ni Khan na naiintindihan niya at tinanong kung gulay ba ang berdeng bahagi. Ipinaliwanag ng ating bida na iyon ay Changyang peppers. Kinain niya ang mga ito sa pag-aakalang mga halamang gamot, ngunit maya-maya ay parang nagbubuga na siya ng apoy dahil hindi niya inasahan na ganoon pala kaanghang. Habang umiinom ng tubig para maibsan ang anghang, may isang boses na nagtanong kung may tao ba sa loob ng restaurant. Pumasok ang isang maliit na batang babae at sinabing nagbukas siya ng tindahan ng bulaklak sa tapat mismo ng restaurant at naparoon siya upang bumati. Inabot niya ang isang palumpon at sinabing may kasama siyang ilang kaibigan. Ngunit napansin niya ang malakas na amoy ng karne at tinanong kung may niluluto ba. Sumagot si Cho na oo, dahil gumawa siya ng sabaw na buntot ng baka. Nagtanong ang bata kung maaari ba siyang humingi ng isang mangkok, at sumagot siya ng oo, sabay sabing maghintay lamang siya sandali. Umupo ang bata ngunit napansin niya ang mga sili sa mesa ni Khan. Nagkomento siya na may mga gulay sa kabilang mesa, kaya nag-focus siya at nagsimulang lumutang ang isa sa mga sili. Nalito ang dragon sa kanyang nakita, gayon din ang ating bida, na napagtantong gumagalaw na mag-isa ang mga sangkap, na para bang nagkaroon ng buhay ang mga gulay. Dahil dito, nagpasya siyang gamitin ang kanyang detector eye sa bata at nakuha niya ang sumusunod na impormasyon. Ang disposisyon nito ay takot, siya ay mula sa plant regeneration class, ang antas ng kanyang class achievement ay intermediate, at ang kanyang nakuha na kasanayan ay intermediate rin. Nagulat siya nang makita ang isang plant regeneration type awakening. Sa pagkakaalam niya, isa itong bihirang kakayahan na nagpapabilis sa pagtubo ng mga halaman sa paligid o kaya'y nagpapagalaw sa mga ito. Sa katunayan, sa kontinente ng Espanya, may isang awakened na nakabisado ang kakayahang ito at nakalikha ng isang rose zone sa napakalawak na lugar, hanggang sa mapigilan nito ang pag-usad ng hukbo ng mga demonyo, isang tunay na makapangyarihang klase. Lumapit siya sa bata at inamin na nagulat siya na nagising na ang kanyang kapangyarihan. Humingi naman ng paumanhin ang bata at sinabing masama lamang ang pakiramdam niya kapag may nakikita siyang kumakain ng gulay. Kinuha ni Cholo ang sibuyas sa kanyang kamay at sinabi na kabaligtaran naman ang madalas niyang nakikita. Ngunit ang kaso na tulad ng sa kliyente ay ngayon lamang niya unang naranasan. Sa sandaling iyon, pumasok si Gabi sa restaurant, bumati, at umorder ng salad. Napansin niya ang isang kakaiba at tinanong kung sakali bang ang bata ay hindi kabilang sa Florist Nights. Nahiya ang bata at sumagot na hindi. Gayunman, alam ni Gabi na kasinungalingan iyon kaya tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa lugar na iyon. Lalong nahiya si Four Eyes hanggang sa bigla siyang sumigaw.
sinabing alam na alam niya na nakagawa siya ng malaking pagkakamali sa isang dungeon na lumitaw noon. Hindi agad naunawaan ni Gabi ang ibig sabihin nito at tinanong kung anong klaseng pagkakamali iyon. Ipinaliwanag ng bata na ang dungeon ay puno ng mga halimaw na uri ng halaman, kaya hindi niya nagawang patayin ang mga iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Buong oras siyang tumakbo at umiwas, at dahil doon ay malubhang nasugatan ang kanyang nakatatandang kapatid. Umamin si Cat Shadow na gusto niyang makita ang isang bata na inaamin ang kanyang mga pagkakamali upang matuto mula sa mga iyon. Tinanong niya kung tumakas ba siya mula sa dungeon at pagkatapos ay nagbukas ng tindahan ng bulaklak sa dulo ng eskinita, at kung humingi ba siya ng paumanhin. Sumagot ang bata na ang lugar na iyon ay dati nilang bahay at iyon ang kanyang kinalakihan. Ngunit sinabi ni Gabi na ang pagtakas ay hindi kailanman makalulutas ng anumang problema. Naintindihan ito ng bata at tinanong kung dapat ba siyang humingi ng tawad bago umalis. Tumayo siya at sinabing nais niyang magbayad para sa kanyang nagawa. Tinanong ng ating bida kung may dala siyang mga binhi sa pagsasaka, dahil maaari niya iyong ipambayad sa bandang huli. Nagulat si Angela at tinanong kung tama ba ang kanyang narinig. Sumagot siya ng oo, at tuwang-tuwa ang bata, sinabing kukunin niya ang pinakamahusay na mga binhi na mayroon siya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may isang taong lumitaw at sinabing sa wakas ay natagpuan na nila ang hinahanap nila. Natarante si Angela nang makita na iyon pala ang kanyang kapitan. Inamin nito na nagulat siya na naroon din si Gabi, dahil matagal na niyang hindi ito nakikita. Nagtaka si Cholo kung sino ang taong iyon, hindi tulad ni Gabi na simpleng sinabi lamang sa kanya na huwag maging masyadong formal at huwag siyang tawaging Miss. Pagkatapos ay tinanong ng kapitan kung nais na bang magretiro ang kanyang alagad, dahil maaari siyang maghanda ng opisyal na mga dokumento para rito. Sumagot ang bata na hindi iyon ang kaso, pakiramdam niya lamang ay wala siyang silbi. Ipinatong ng kapitan ang kanyang kamay sa balikat ng bata at sinabi, lahat ay nagkakamali, at hindi siya naiiba sa iba. Ngunit dahil wala siyang gaanong pasensya, hinawakan niya ang braso nito at agad na nagsimulang umalis ng restaurant, sapagkat wala na silang oras na masasayang. Bago tuluyang umalis, tinanong niya kung sino ang may-ari ng restaurant at ipinakilala ng ating bida ang kanyang sarili. Ibinunyag ng kapitan na mataas ang papuri ni Sangho sa restaurant na iyon at sa susunod ay babalik siya roon bilang isang customer. Naramdaman ni Chilho ang ginhawa nang malaman na maganda ang tingin ng tagapagbenta ng kabayo sa lugar na iyon. Napagod si Gabi sa lahat ng kaguluhan hanggang sa tumingin siya sa unahan at tinanong kung bakit kakaiba ang kilos ng lalaking may pulang buhok. Nagulat ito nang marinig iyon at lalo pang sinikap na magtago, dahil labis siyang humanga kay Gabi. Hindi lubos na naunawaan ni Gabi ang nangyayari at tumayo na rin, dahil kailangan na rin niyang umalis, ngunit babayaran muna niya ang kanyang kinain. Nagpaalam si Chilho at lumingon, gustong malaman kung ano ang problema. Hindi mapigilan ni Kan ang kanyang emosyon dahil tuluyan na siyang nahulog kay Gabi. Hindi makapaniwala ang ating bida sa ganitong kabaliwan at tinanong kung kailan pa ito nangyari. Sumagot si Kan na basta na lang siyang umibig. Pagkatapos nito, bumalik ang ating bida sa portal at nakipagkita sa Minotaur at sa mga tauhan nito. Napansin niyang buka ang paligid at naisip pa niya kung nagbago na ba ang ecosystem ng labyrinth. Bukod dito, napansin niya ang isang weathering system, isang mahiwagang kasangkapan na naglalaman ng humigit kumulang 2 zero-grade mana crystals. Naisip din niya kung hanggang saan aabot ang lahat ng ito, dahil ang lugar ay nakaayon sa isang partikular na itinalagang zona. Kaya kung aalisin ang mga halimaw sa lugar na iyon, mawawala rin ang kapangyarihang mahika. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring pabayaan na lamang iyon, lalo na't napakaraming paggawa ang nandoon. Pagkaraan, napansin niya ang ilang baka na nag-aararo sa bukid at tinanong kung sila ba ay likas na herbivore, dahil kung ganoon ay nangangahulugang hindi sila kumakain ng tao. Sumagot ang Minotaur na oo, noon lamang sila gumamit ng tao bilang pagkain,
ngunit sa kasalukuyan ay hindi na ganoon. Lumapit si Cholo at tinanong kung ano ang pangunahing itinatanim nila sa dungeon na iyon. Sumagot ito na damo ang kanilang itinatanim. Hiniling ng ating bida na lumapit pa at napahawak sa kanyang ulo, dahil maraming uri ng damo, kaya sumagot ang malaking nilalang na mga buto ng mansanas at pinya ang pangunahing kanilang tinatanim. Pinag-isipan ito ng ating bida, dahil ang buto ng mansanas ay mula sa isang prutas na kahawig ng mani at may malutong na laman, samantalang ang pinya naman ay kasing laki ng kamao at may malambot na balat. Ipinakita ng Minotaur ang isang supot at inihayag na sa loob nito ay may iba't ibang buto ng halaman tulad ng repolyo, letsugas, carrot, at iba pa. Ngunit sa kalagitnaan ng paliwanag, may napansin ang ating bida na tila isang kubo at tinanong kung ano iyon. Sumagot ang Minotaur na nagtipon lamang sila roon ng ilang gamit at may halong takot na tinanong kung balak ba niyang kunin ang mga iyon. Tinanong ni Cho kung ano ang ibig niyang sabihin at binuksan ang kompartimentong nakita niya kanina. Agad niyang napagtanto na naroon ang sari-saring mga binhi at sandata, at tila mga nasamsam sa digmaan noong sinalakay nila ang kontinente ng Espanya. Habang sinusuri ang lugar, may napansin siyang bagay na labis na kumikislap, at nang gamitin niya ang kanyang detection eye, napagtanto niyang iyon ay isang ocean tear, isang kayamanan ng mga sirena na namumuno sa hilagang dagat ng kontinente ng Espanya, na hindi niya inakalang makikita pa niya. Alam niya na ang bagay na iyon ay isang kayamanan na sumusunod sa anumang nais ng may-ari. Noong una, ibinigay ito sa isang mahirap na magsasaka na nagpakalat ng bigas sa buong kontinente. Kalaunan, ninakaw ng isang mayaman at sakam na lalaki ang hiyas at agad tumakas patungo sa malawak na dagat. Noong panahong iyon, napakamahal ng asin, kaya ang hiniling niya ay walang hanggang pagbuhos nito. Sinunod ng hiyas ang kahilingan at patuloy na nagbuhos hanggang mapuno ang barko at tuluyang lumubog. Napaisip ang ating bida na isa itong kilalang kwento at iyon pa nga raw ang dahilan kung bakit naging maalat ang hilagang dagat. Lumingon siya, tiyak na malaki ang maitutulong ng hiyas sa restaurant, at tinanong ni Helco kung paalis na ba siya. Sumagot ang ating bida na oo at iminungkahi sa kanyang bagong kaibigan na kumain ng marami upang tumibay ang resistensya, dahil mas madalas na silang magkikita sa hinaharap. Sinabi ng Minotaur na naiintindihan niya, at matapos umalis ni Chulo, ang malaking halimaw ay napaisip na maswerte siya na mabilis tumubo ang kanyang mga sungay, kahit na ang takot na iniwan ng digmaan ay hindi pa tuluyang nawawala.